Kapamilya, kami po ang DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Una sa balita, una sa public service, kasapi ng KBP. Ang oras natin, 11:01. DZMM Balita Ngayon. Nakikinig, nagmamalasakit, nagsiservisyo. Ako po si Maan Macapagal. Ay, sa ngalan ni Kumareng Niña Corpus. At syempre, ako naman si Jack Batallones, pansamantala din na humahalili kay Migs Bustos na sabi ay under the weather, which is sakto mamaya sa ating tatalakayin sa show. Okay, nakikinig pa rin kayo dito sa Nagseservinyo, Niño Corpus. Kasama nyo pa rin ako, si Jack Batallones. At ako naman po, si Maan Macapagal. Yes, and sa punto na ito, partner Maan, makakausap natin ang isa, yung president ng mga enthusiast ng drone dyan sa Cebu kasi nagbuo sila ng isang initiative na tumutulong dun sa mga naapektuhan noong lindol. At makakausap natin live via Zoom si Carl Omega, ang kanilang presidente ng mga Cebu drone, ng mga enthusiast sila dyan. Magandang tanghali, Sir Carl. Yes, Sir Jack and Miss Maan, good morning no sa lahat mga followers at saka listeners sa DZMM. Nasa Cebu pa kayo ngayon? Yes, ma'am. Dito. Ay, kumusta yung inyong, yung ginawa niyong relief? Outreach, o relief operations? Actually, ma'am, first batch namin nung sa October 4. Kasi pag lindol dito sa Cebu, way back September 30, pagka bukas yan, pagka October 1, pupunta ako doon sa Daan Bantayan to survey the area kung ano ba talaga yung malaki ba yung damage. So, after October 1, mga October 2 and 3, nag-post kami sa aming mga iba-ibang page namin, sa aming mga kasama. Then, pag October 4, punta kami ulit doon sa Daan Bantayan. And we bring 350 food pack and 50 bags of waters. Okay, pero sir, followers and viewers dito sa aming mga page. Okay. Sir, yung mga binigay nyo na na mga pagkain, ano yan? Through sa mga members o may mga tumulong po at nag-donate sa group nyo? Actually, Sir Jack, meron ding tumulong dito sa amin. Direct sila nag-contact dito sa amin na magbigay sila ng 100 pack na food pack. And then, anything lang na nagbigay sila sa amin. And then, yung sa group din namin, meron din kami, nag-put up din kami ng mga small amount lang to buy something na add-on para sa aming mga ibibigay doon sa Daan Bantayan. Nung time na lumindol sa Bugo, diba? Cebu, nasaan ka nun, Carl? Naramdaman nyo rin yun? Yes, ma'am. Dito lang ako sa aming bahay, ma'am. Saan yung isang lugar ninyo sa Cebu? Dito sa Cebu City, ma'am. Cebu City mismo. Yes. Sa metro mismo. Talakas talaga, ma'am. Hanggang yun, sir, ba nakakaano pa rin ng mga aftershock? Or baka dun sa malapit na sa epicenter siguro? Actually, yung last time, Sir Jack, is yung 5.8 magnitude. Narating namin dito mga around 1 a.m. sa morning. Pero kumusta yung mga kayo, mga residente diyan? Kasi I remember nagsabi nga iba na trauma, na konting is na yung kumbaga natatakot sila. Kamusta na ang balik na ba sa pakiramdam niya diyan sa Cebu? Normal ang sitwasyon? So far, ma'am, yung trauma nandyan palagi. Pero sa ngayon, ang na-relieve na yung mga tao dito. Especially sa mga student. Kasi yung bahay namin, malapit lang sa Southwestern University. Pinoy pa naman, di ba? Saglit lang yan, di ba? Pero matitinag ng konti, pero balik, tatayo rin. Tsaka yun nga, partner man and Sir Carl, natatandaan ko pa yung balita sa sobrang daming gustong tumulong doon. Di ba nag-traffic ba dyan, sir? Oo, sir. Nag-traffic. May mga, may na-aksidente pa nga. Dahil nga madali na magbigay ng tulong. Can you tell us, sir, kumbaga ano yung feeling nung ganon? Ang daming gustong tumulong. Paano yung ganon, sir? Tsaka naisip ko din di ba yung supplies, bibili ka ng tubig, yung pangangailangan, hindi ba nasa-short ng stocks
'Di ba? Pag ganyan kasi may calamity yung iba, alam mo na, pwede mag-panic buying, Yes, oo, ganyan. So far, ma'am and Sir Jack, dito sa Cebu, parang nagka-one lang kami dito. Yung mga stock, parang hindi naman talaga nagpapanik. Oo. Kasi talagang nagbibigay doon sa northern part sa Cebu. Oh. Pero Sir Carl, 'di ba alam naman natin, may mga pagkakataon sa mga lindol na bibitak yung mga kalsada, yung tulay na puputol, Yeah. posibleng hindi madaanan. Since mga drone enthusiast kayo, paano yun? Na-survey Pwede niyong gamitin yung drone, 'di ba? I don't know kung paano niyo gagawin Para yun. masa-survey niyo yung yun area, ang pang survey ng mula sa area. taas, Tapos paano kayo nakatulong dito? Kasi yung may mga shot ng habang nagre-rescue, may mga drone shots. Tumulong ba kayo sa mga ganon at pag-survey ng mga lugar? Ay, nawala daw. si Carl. Si Sir Okay, Carl. sige. O yun nga. Pero maganda nga yun, di ba? Maganda ito. Tsaka alam mo, una nga nung nakita ko nag-guest natin yung Cebu doon. Sabi ko, ba, meron na rin bang delivery sa? Diba sa Yes. ibang bansa, I don't know kung meron na sa atin yun. Yung nagde-deliver sila ng supplies gamit ang drone. So kala ko una yun yung topic natin. At saka nauso nga rin yung yung kahit yung mga food deliveries sa ibang bansa, drone na yung ginagamit, lalo pag condominium. Oo, tsaka parang meron pa yun, medicine. Basta mga supplies, kaya nila. Pwede. Galing naman nun. Yan, balik na si Carl Omega. Carl. Anyway, Yun, yes, ma'am. narinig mo ba yung tanong namin? Kasi Hindi, ma'am. mga drone enthusiast kayo, paano nyo magagamit yung drone? O nagamit nyo na ba? Yung technology Oo, na yan. nitong nakaraang lindol sa pag-survey nga, sabi ni Jack ng lugar. O kahit yung mga medicine, yung mga hindi kayo makapasok, pwede nyo ipadala na lang sa drone. Actually, Ma'am, is yung drone dito, ma'am, sa Cebu, ma'am, talagang na-utilize namin kasi hindi lang sa earthquake. Yung sa mayroong mga sunog dito, palagi kami magpalipad ng drone. So that, para makita yung saan yung location sa sunog and then saan yung hindi makapasok yung mga fire truck. And then, sa earthquake naman, ginagamit na namin din doon sa northern part para makita namin yung area, kung gaano ka big yung damage ba. Oo nga, kumbaga kasi kunyari, babiyahe sila partner doon sa isang lugar na yun. So bago mo siguro puntahan yung lugar yun, pwede mo na i-survey. At teka, Survey tingnan muna. natin kung baka naman may gumuhong part Oo, doon, di ba? tulay, putol pala. Oo, Or magagamit may yung drone landslide. doon. Actually, makikita rin yan Oo. So, yan ma'am, yung drone talaga ngayon yung technology parang Malaking tulong, malaking tulong na talaga yung drone sa ngayon. Tsaka ayun, pag-isipan nyo yun ng mga drone, mga grupo ninyo, ng mga drone enthusiast, kung paano magagamit talaga yung technology para makatulong pa. Oo, pero sir, I don't know, hindi ko lang sa bansa ba natin nauso na yung katulad sa ibang bansa, yung parang may delivery ng through drones? Or wala pang ganun? Yung nakita ko yung doon sa galing ng China, yung parang tubig and then merong hose at saka mag-firefight doon sa mga ganun. Dito sa Cebu, dito sa Pilipinas po, para wala sir, pang ganun. hindi nagamit. Pero yung nakita ko doon sa Mindanao, yung parang sa farming, sa agriculture. Yes. Oo. Maraming gamit na rin. Dito Okay. sa Pilipinas. Opo. Alright, maraming salamat, Carl Omega. Pangulo po siya ng Cebu Drone Enthusiast. Isang And then, grupo yan. Miss Maan, ngayong October 18, baka Ayan, sige. yung mga listener dyan, kasi ngayong October 18, ma'am, meron kaming feeding program. Kasi ng first batch sa yung mga food pack. Kasi yung plan namin is to engage na din sa mga kids kasi parang sila yung natamaan talaga ng trauma. So, sa ngayon, yung October 18, meron kami mga free games doon, meron kami mga clown at saka luto din yung mga parents nila ng lugaw. Tama nga, malaking tulong yan sa mga bata na na-trauma din sa lindol. Maraming salamat, Carl Omega, Okay, October ma'am. 18, no? Hangad namin ang tagumpay ng inyong proyektong yan. Salamat, sir. Ingat po kayo. Thank you. Bye-bye. Salamat po. Sana ba uso din sa drone yung yung pupunta ka sa isang lugar, tapos bibit-bitin ka ng drone. Tapos kasi traffic Oo nga, no? Tapos
Ilalagay ka na lang sa isang lugar. Dadali ka lang sa mall, no? Sa mall. Ilalagpak ka na Okay, lang na sabihin mo, ganon. dali mo ako sa opisina. Ayan. Magbabalik pa rin ang nagsiservisyo, Niña Corpus.